state of graft and corruption under the PBBM administration, sir? Ang makikita mo yan, ang reflection kasi niyan ay yung ating national budget na nangyari. Bakit naman yung pinagbabawasan ng budget ay yung mga basic agencies na yan pa naman ang inaasahan ng ating mga kababayang nasa marginalized level. Yung mahihirap. Pag binawasan mo yung DepEd budget, pag binawasan mo yung budget ng PhilHealth, pagkatapos binawasan mo rin yung DOH, paano na yung long-term investment natin sa ating mga human capital? Ito, ano? Pagkatapos, ang pinalaki nila yung unprogrammed appropriations. Ito yung reflection ng corruption. Kailangan kasi transparent and accountable yung budget. Yung kasing corruption hindi lang sa pera. Corruption can also be defined by infringement of integrity. Pagka tingnan niyo yung ginawa nila, pati process namin, pati rules namin, hindi na nila sinusunod. Ito yung pasimula ng corruption. If you do not follow the rules, corruption na yun. Yeah. Doon, lalong mas mahirap yung pasimula na walang basihan. I-impeach nila ang Vice President, yung pinanggalingan, yung pinagkukunan daw nila ng ebidensya. Nanggaling sa tinatawag nating fruits of the poisonous tree. Well, that's a legal term, but kapag gumawa ka ng isang bagay, nakakuha ka ng ebidensya, but you did not follow the process, lahat ng ebidensya yun hindi mo pwedeng gamitin. They are called fruits of the poisonous tree. Mga nakikinig natin ngayon, parang interested sa topic natin, may